Ito na, yung mga pasabog sa mga interview ni Tubi Chanko sa mga media. Nag-ikot pala to siya sa mga media. At consistent yung mga sinasabi niya doon tungkol ho dito sa nangyari sa alyansa na hindi sila nanalo dahil doon sa impeachment ni VP Sara. At in fairness, itong si Tubi Chanko ngayon, pinagtulungan na to sa mga congressman nila ni Suarez, si Asidre, may isa pa, nakalimutan ko lang. Si Ace Barbers. Ito ho yung tatlo na pumalag dito kay Tubi Chanko. At ito na ngayon ang kanya mga sinasabi na kaya ho ang mga congressman inimpeach si VP Sara dahil doon sa pangako na may mga project o anuman. Ito na ho yun. Gagamitin to ni Amy Marcos kasi si Amy Marcos kaproklama lang ng sa kanyang pagkapanalo. At una, nagsalita siya na hindi mo na magsalita tungkol sa impeachment. Pero kanina lang naglabas o nagpost sa kanyang social media na dapat ibasura ang impeachment ni VP Sara. Ito, pakinggan natin yung balita ng 24 oras. May 24. Pakinggan natin. Kung si Vice President Sara Duterte handa raw harapin ang impeachment trial laban sa kanya at sinabi pang gusto niya raw Asan pa natin? Ang ilan pong mga senator-elect naman naniniwalang dapat manaig ang pagpapakita ng matibay na ebidensya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkaproklama kahapon kay re-election ni Senator Amy Marcos, sinabi niyang hindi muna siya magkokomento sa impeachment ng kaalyado niyang si Vice President Sara Duterte. Hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Pero sa isang pahayag sa social media, sinabi niyang panahon na para ibasura ang impeachment laban sa bise. Sinabi raw kasi ni Navotas Representative Tubi Chanko, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon, na nasuhulan ang ilang kongresista kaya nagpirmahan noon para ma-impeach si Duterte. Handa raw ang kapatid ng Pangulo na dumulog sa Korte Suprema tungkol dito kung may tetestigo. Sa panayam ng DZO. Iyari na. Ito na. Sasakit ang ulo nito ni Bongbong Marcos at saka itong si Martin Romualdez. Pag ito yung galaw ngayon ni Amy Marcos na nag-antay lang siya kung may magiging matibay na ebidensya, matibay na mga statement. Kumakuha niya to si Tubi Chanko. Ano yung sinasabi mo? Kasi idulog namin yan. Idulog ko yan sa Supreme Court. At ipabasura yung impeachment na kasi binabayaran pala yung mga congressman doon. Kung magsalita to, itong si Tubi Chanko. At dapat targetin itong sa Cebu. Itong yung asawa sino ba to? Yung sa DOT Secretary. Ang anak ni Gwen Garcia. Itong babae na to. Si Jock Frasco pala. Dapat kasi umamin din to na mayroon talagang pinangako na mga magiging project daw. Kaya ito na ngayon si Amy Marcos gumalaw na at matindi nito, ipawalang bisa ang impeachment ni VP Sara. Paano to? Mga sunod linggo o yung linggo na to iituluyan na to ni Amy Marcos. Yari kapatid niya nito. Ito na yung sinasabi ninyo. Si Amy Marcos namangka sa dalawang ilog. Ngayon, magsalita kayo sa namangka sa dalawang ilog. Nanindigan to si Amy Marcos sa kanyang ginagawa na ngayon. Binura niyo ako sa alyansa. Ito ngayon hindi na tayo magka-alyansa. Ito na. Tirahin ko kayo isa-isa. Tuloy natin yung video. At mamaya mayroon lang akong kunting dagdag dito. Kay Tiangco, sinisi niya ang impeachment kaya natalo ang ilang kandidato ng alyansa, lalo na sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Nagsosolidify yung Mindanao. Kung dati, nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung kursunada nila na iba.
yung pagpili nila ng kandidato doon kung sino po yung hindi boboto sa Ito lang yung interview niya, consistent yung sinasabi niya, consistent kung saan man siyang channel na ini-interview. Yun pa rin ang sinasagot niya. Kaya, maniwala ako kay Toby Chanco. At isa pa, administrasyon ang kanyang kinakampanya. At ito na ngayon ang mga galaw niya. At ito na ngayon ang mga statement niya na totoo. Ang may galawan na nagbayaran nga noon. Mayroon naman talaga eh. Mayroon yun. Hindi lang dalawang congressman nagsalita noon. Marami sila doon na nagsalita na binayaran sila ng tag 150 million. Tama ba yun? 150? O 120? Basta more than 100 million ang binayad nitong mga congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Impeachment. Wala namang plano doon eh. Kung sa Cebu, Ano bang ginawa na dun sa impeachment? Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami magpumirma sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin. So, itinanggihan ng liderato ng Kamara. Yung may itsura nito. No one was coerced, no one was, how do you say it, asked to sign. You know, everybody signed the impeachment based on their own volition. Kinontra rin. Otro. Tingnan yung itsura nito. Tingnan mo naman. Lapit ko. Nanalo nga raw sa eleksyon ang Diyos ko po, yung 100 itsura sa nito. 115 district representatives na pumirma sa impeachment. Kasama ang 36 sa 44 na kongresistang mula Mindanao. Si Sajid Party List Representative at Senator-elect Rodante Marcoleta na tatayong Senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Hindi pumirma si Marcoleta sa impeachment. Yari Maging ang na. dalawa pang senators-elect na sina Las Piñas Representative Camille Villar at AXIS Representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi nagsasalita eh. Wala po ako nakikita ng dokumento eh. I mean, if pipirma, kaya ho talagang hindi ako pumirma. This is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho mag-represent ng kanilang mga pieces of evidence. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. No comment muna po ako dahil Bongo. magiging partial po kami kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then, hindi ko rin alam kung sigurado yung kama ako ng impeachment kung kailan mag-umpisa, kung ito ay mag-carry over ba or hindi. Pero si Vice President Duterte, Carry over. Ito ang impeachment talaga ni VP Sara, sa totoo lang, no? Ito na, Tito Soto na nagsabi, kung mag-carry over ba. Kasi, di ba may mga rules doon, di ko rin alam kasi, i-komento ko lang ano ko lang to. Kasi nga, di ba, mayroon tong rules daw, ang ganitong impeachment na sa isang taon ka lang mag-file ng impeachment doon sa inaakusahan ninyo na impeachable official. Halimbawa, itong impeachable official, presidente, vice president, itong sa COMELEC, Supreme Chief Justice, yan ho yung mga pwedeng i-impeach na mga official sa gobyerno. So ito daw ay isang beses ka lang mag-file ng impeachment sa isang taon. At dito sila nakakuha ng idea itong dipinsa ni VP Sara kasi final nila noong nakarang taon. Tapos ngayon didinggin itong ano to. At saka papasok itong ibang mga congressman at ibang mga senador. Although sa mga senador na kasi na-impeach na nga siya sa sa House of Representatives. So nasa Senado ngayon ang bola. Ngayon dito titinan sa mga iba, sa ibang mga senador kung carry over pa. Sabi nga ni Tito Soto kung carry over ba. Kasi nga final no nakarang taon, ngayon la didinggin. So automatic to dapat wala na tong impeachment na to. Kasi Tito Soto ngayon, yun na yung sinasabi niya kung carry over ba yung impeach na yon ni VP Sara. So itong impeachment ni VP Sara, naka-file din to sa Supreme Court. Kasi nga yun ang question din eh. Kasi isang beses ka lang mag-file ng impeachment, pero nag-file itong House of Representatives
4 na beses. 4 ba o 3? Isa lang naka sila ilagay natin 3. Bawal yun. So dito, may butas talaga itong impeachment ni VP Sara. At itong mga congressman na atat na i-impeach si VP Sara, yan yun. Yung nakita nyo kanina si Asidre. Kasi yan ang party list na yan. Asidre, party list ho yan ni Martin Romualdez. Kaya yan siya atat na atat. At ito si JJ Suarez. Sobrang atat yan na ma-impeach na talaga. Hindi naman siya kasama na dyan sa Senado ngayon. Yan sila ang sige, i-impeach nyo na yan. Ang tagal naman. Kaya ito si Escudero galit na galit sa mga ibang congressman. Ngayon, iniipit nyo ang impeachment na yan. Last day ng session, in-endorse nila doon. So, ang ginawa ni Escudero, sige, dyan lang muna yan. Pagbalik na sa session, itong June 2, tsaka natin yan, gagawin. At ang proceeding pa nila, July. So, itong impeachment ni VP Sara, ang labo talaga. Ang labo to ngayon. Lalo na ngayon, nanalo itong mga ibang senador na nandyan sa kakampi ni VP Sara. Lalong lumabo. Di na talaga to mukhang mabasura lang talaga tutuluyan. Kasi mayroon silang impeachment sa House of Representative, nabubululan naman ako ay naka-archive lang. At itong huli, na pinirmahan nila ng 125 congressmen, ito yung in-endorse nila sa in-endorse nila sa Senado. Bakit yung naunang impeachment, bakit hindi yun ginalaw? At itong huli, porkit binabayaran, yun ang ginalaw nila at in-endorse nga dito sa Senado. Dito sila nagko-question yan. At ito yun ang gagamitin ni Amy Marcos na yan pala yun ginagamit nyo na hindi kayo, nag-endorse kayo para ma-impeach ang Vice Presidente sa House of Representatives. So titingnan ko to. Kung mayroong tatayo nitong witness o sino magsabi pa nito, gagamitin ni Amy Marcos yan sa Supreme Court. I-file niya yan. Ibasura ang impeachment. Ngayon si Amy Marcos, ito na yung sakit sa ulo ni Bongbong at saka ni Martin Romualdez at ito mga kalyado nila. Kasi gumalaw na ng husto dating Pangulong Duterte, siya yan dyan. Diyan siya umangat kasi sa kanyang pagkakandidato dahil doon sa ginawa niyang pag-hearing doon sa Senado kay paano at bakit hinuli itong si dating Pangulong Duterte. Ayan na yun. Hindi siya natapos doon. Ito na naman. Impeachment ni VP Sara. Natural kasi in-endorse ni VP Sara to. Hindi siya manalo kung hindi talaga in-endorse ni VP Sara. At ito sa totoo lang kasi 10 ang Duterte at gumawa ang option si VP Sara. In-endorse niya si Camille Villar at saka itong si Amy Marcos. Sa totoo lang pinaano ko yan. Kasi nga kung nakaboto, ulitin ko, pinaano ko yan sa anak ko na iboto natin to. Suportaan natin to kasi nakikita ko naman talaga nag-effort siya na niya. Ka-file lang sa ngayon sa ombudsman, di ba? Ang kaso itong sila ni Torre, ito sila ni dalawang magkapatid na Remulla, sobrang effort niya doon. Kaya hindi to magiging medyo malinaw sa iba bakit hinuli si at sino ang mastermind sa lahat. At inamin ni Boying Remulla siya daw ang mastermind sa lahat. Kasinungalingan. Alam naman ni Mahimi na si Bongbong Marcos ang mastermind sa lahat Kasi una-una in-interview to si kapatid ni Remulla, ito si John Vic, na plano nila lahat yun. Kasama si Bongbong. Gagalaw ba yan, mga kabinet lang kayo, tapos wala kayo. Presidente ang may pakana lahat niyan. Ito si Bongbong ngayon, dumidistansya na. Kasi alam ni Bongbong Marcos na tagilid talaga tong impeachment. At itong impeachment ni VP Sara, ito na nga yun ang pagpupurma na sa sunod eleksyon. Katatapos na eleksyon 3 years na naman, antayin natin eleksyon. Hindi to abot ng ilang buwan, magpupurmahan na to. Tingnan mo yung mga senador ngayon. Lacson, itong si
Tulfo at saka itong si Tito Soto, ang kanilang mga sinasabi hindi pure na makaalyansa. Ang nila talaga, si Bongbong Marcos ngayon unti-unti nang lalayasan sa kanyang mga kasama dyan. Tingnan nyo yan, ha? Nakita nyo yung inauguration? Victory party nila daw? Isa na lang, Lito Lapid lang ang pumunta doon. The rest na mga nanalo doon, wala. Unti-unti na si Bongbong Marcos inabando na. Ito na yung time talaga na mag-isip si Bongbong Marcos. Ano kaya ang kanyang kahinatan na itong taon na to? Pag si VP Sara pa hindi to ma-impeach, ito yung kaso ni i-file ni Amy Marcos sa Supreme Court. Kung ito ipa-file na, automatic ang ang impeachment. Hindi yan gagalawin muna. Kasi naka-file na eh. Ipa-file yan.